Dear Mama Colleen, helloy po. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jeline. Taong 2022, nang makilala ko ang naka-live-in kong lesbian o tomboy na si Wena. Nagsimula lang po kaming sa pagiging magtropa hanggang sa biglang iba na po ang nararamdaman ko para sa kanya. At first, in denial pa ako. Pero kalaunan, nang umamin si Wena sa akin na in love na rin daw siya sa akin, hindi na namin pinatagal pa. Naging kami na po ni Wena. Opo, maraming mapanghusgang mata at bibig sa paligid. Pero hindi nila natinag ang aming relasyon. Hanggang sa nagdesisyon na nga kami na magsama sa iisang bubong. Sometimes love conquers all, sabi nga Mama Colleen. 11 years na po kami ni Wena. Wala namang perfect na relationship. Dumating rin naman kami sa punto na nag-aaway, bati kami. Sa totoo po, sa loob ng 11 years, naghiwalay na rin kami ng ilang beses. Pero nagkakaayos din naman po. Pero ang huling alis niya dito sa bahay namin, hindi na po talaga siya bumalik. Oh no! Pero sa kabila naman na hindi namin pagsasama sa iisang bubong, nagkikita at nagkakausap pa rin naman kami ni Wena. Pero nung last election period sa barangay namin, medyo nabisi po kami pareho dahil may kanya-kanya kaming hawak na kandidato. Kandidato sa magkaibang barangay. Sa sobrang abala namin noon, nawalan kami halos ng contact sa isa't isa. Hanggang sa nalaman kong may iba na siyang babae na pinopormahan. Mama Colleen, ang bagong babae niya, pamilyado na palang tao. May 4 na anak na lalaki at kasal pa. Sa isip ko, bakit hahanap na lang siya ng ipapalit sa akin yung komplikado na may sabit pa? Oh no! Pero wala na rin naman akong karapatan pa. Kasi wala naman ng kaming dalawa. Masakit, syempre 11 years din kaming nagsama. Pero wala eh. Ganun talaga. Hanggang sa nalaman ko na lang na nasa Mindanao na si Wena, nagtatago. Dahil nalaman ng asawa ni girl ang relasyon nilang dalawa. Oh no! At pinagbabantaan pa ang buhay niya. Oh no! Lumipas pa ang ilang buwan, bumalik na si Wena sa pinagtatrabahuhan namin. Nagkikwentuhan ng mga naging ganap namin sa buhay sa mga nakalipas na taon. Akala ko, wala na sila ni girl. Kaya nakabalik na siya dito sa may amin. Pero, may sila pa rin pala. Oh no! Patago na nga lang muna ang kanilang relasyon. Pero Mama Colleen, bakit ganon? Malinaw naman na sa akin na wala na talaga kami. Tanggap ko na yon. Ang hindi ko lang maintindihan, tinatawagan pa rin niya ako lalo kapag may kailangan siya. At may time na pasweet-sweetan pa rin siya sa akin. Tapos nito lang
nakita ko na may kasama na naman siyang kabady na ibang babae. Wala naman silang relasyon, pero bakit kapag nakikita ko na magkasama sila, nasasaktan ako? Hindi ko po alam ang nararamdaman ko. Patulong naman please. Hirap na po talaga ako sa kung ano po ang kailangan kong gawin. So yun lang Mama Colleen. Muli ako si Jeline. At ito ang aking heart to heart with Mama Colleen. Hi! 11 years is a no joke naman talaga, B. Kahit naman nahiwalay na kayo, naging part din ng isang dekada, almost isang dekada ng buhay mo, etong si Wena. Oo, isang dekada. Oo, kasi 11 eh. Bigla ko na-confuse sa isang dosena. Kaya binawi ko yung isang, almost, ano ba? Oo. Isang dekada at mahigit kayong nagsama, hindi lang basta magkarelasyon nagka-live-in pa kayo. Nagsama kayo sa iisang bubong. You shared maraming memories together. 'Di ba? Oo, away-bati kayo. Hindi naman talaga mawawala yan sa relasyon. Actually, yung pag-aaway-bati ninyo, yan nga yung mas nagpapatibay ng relasyon nyo eh. Yan yung mas nagbibigay ng spice. Yan yung mas nakikilala yung isa't isa. And then eventually, natututunan ninyong mahalin kung ano man yung weakness ng bawat isa. May mga tao lang talaga na hindi talaga kayang yakapin yung weakness ng isa, kaya humahanap ng iba. Naku, tabi-tabi po ang tamaan sa pool. 'Di ba? So, again, 11 years, hindi joke yan. Kahit naman hiwalay na kayo, naging part din siya ng buhay mo sa isang dekada at real talk, hindi naman po talaga overnight ang paghilom ng sugat na naidulot nito. Wala pong overnight sa pag-move on. Dadaan at dadaan ka talaga sa proseso. So ako, just go through the process at wag ka na lang din sigurong mag-expect. Kasi sabi nga nila, less expectation, less hurt. Kaya po talaga tayo minsan nasasaktan kasi masyado tayong, pinakitaan lang tayo ng sweetness, mahal niya kaya ako. Pinakitaan lang tayo ng sweet gesture, nag-aalala pa rin siya sa akin. Diba? Ganon din yung mga ganon din yung kunwari may isa kang lalaki na crush. Tapos binigyan ka ng tinapay, ipapa-frame ko tong tinapay. Pina-frame yung tinapay. Di nilanggam inamag yan. Pinahiram niya sa akin yung jersey jacket niya. Siguro, in love na siya sa akin. Alam mo yung masyado tayong nag-e-expect. So what happened? Anong nangyayari? Nasasaktan tayo. Kasi binibigyan natin ng meaning palagi yung actions ng isang tao. Na kung tutuusin, pwede mo namang tanungin na lang ng diretsyo. Kesa lagi tayong mag-assume na pinahiram niya ako ng jacket, siguro concerned talaga siya sa akin. Hindi ba pwedeng mabuting nilalang lang siya at ganyan siya pinalaki ng nanay niya? 'Di ba? Hindi ba pwedeng very caring person lang siya na ganun siya sa lahat? Hindi yung parang, hinatid niya ako, siguro gusto niya ako makarating ng ligtas kasi gusto niya pa ako makasama habang buhay. So again, lesson dito mga bebe ko, less expectation para less hurt. The more na hindi tayo masyadong nag-e-expect, the more po na hindi tayo masasaktan. 'Di ba? Oo, parang kahit pa paano talagang iisipin naman natin na dati kasi ginagawa niya 'yon nung magjowa pa lang kayo. 'Di ba? Nung hindi ko kasi lesbian lover sila. So mag-girlfriend, mag-partner. 'Di ba? Kumbaga parang dati ginagawa niya 'yun na mag-partner pa lang kami, bakit ginagawa na naman niya ngayon? So siguro kung for your own peace of mind, para hindi ka na lang din nagbabattle sa utak mo ng nag-a-assume ka at kesa maging assumptionista ka. Di tanungin mo ng diretsyo. If you're not comfortable about kung ano yung ginagawa niyang ganong actions, yung sweet-sweetan niya kuno,
Sabihin mo sa kanya, sorry hindi ako komportable. Ano ba yung pinapakita mong sweet-sweetan sa akin? Ano ba ang ibig sabihin nun? Siguro, naging kayo naman ng 11 years eh. Pwede mo naman na siyang diretsuhin. Pwede kang maging honest. Hindi naman kayo kahapon lang naglandian eh. So pwede mo siyang tapatin, pwede mo siyang prangkahin. Ngayon kung hindi ka komportable, sabihin mo rin ng diretsyo. Total, ang dami nyo ng pinag-awayan noon, ang dami nyo ng debate noon. What is the difference now? Diba? So diretsuhin mo na, sorry, bakit ka sweet sa akin? Na habang sweet ka sa akin, alam ko na may kabody ka na parang merong kayo. Sorry, kasi yung pagiging sweet mo, binibigyan ko ng meaning eh. Hanggat maaari, kung wala ka na rin palang balak bumalik sa buhay ko, pwede wag kang maging sweet, pwede dumistansya ka. Pwede mong sabihin yon unless na lang natutuwa ka, nagugustuhan mo. Unless na lang may pagmamahal ka pa sa kanya. Kaya medyo hopeful ka pa at parang gusto mo pa ng second chance. Alam mo yung nandun ka sa in denial stage eh. 'Di ba? The process of moving on, the stages of moving on. You are still nasa in denial stage ka na, oo, tanggap ko na wala na kami, tanggap ko na nakipagrelasyon na siya sa may asawa pa, tanggap ko na may kabody-body siya ngayon na parang extra sweet siya. Sinasabi mo lang na tanggap mo na. Pero ikaw yung ibig sabihin nung tulak ng bibig, kabig ng, tama ba? Ano yun? Tulak ng bibig, kabit ng tiyanilin. Basta, iba yung sinasabi sa ginagawa. Again, that's normal. Ulitin ko, hindi ko i-invalidate ang nararamdaman mo ngayon. Normal lang yan. Oo, kasi 11 years nga naging kayo. Okay? So, hirap na po talaga ako kung ano po ang kailangan kong gawin. Yun lang naman ang tanong mo, nasasaktan ka kapag ka nakikita mo na may kasama siyang iba. Hindi ko alam yung nararamdaman mo para matuldukan na. Tulak ng dibdib, kabig ng dibdib. O yung tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Bala kayo dyan. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Lindol tawag doon at buhawi, mamakulin. O di ba naparea kayo? O di ba nagising yung kalam ng lupa mo? Katawang lupa mo pala. Ayun na lang, B. Oo, kasi hindi ko masasagot kung bakit ka nasasaktan kasi ikaw yung nakakaramdam niyan. Oo, hindi naman kita kabituka, 'di ba? Oo. So, yung tulong na sinasabi mo na patulong please, ang tulong na masasabi ko sa'yo, kausapin mo siya. Pero bago mo siya kausapin, pag sure pag sure kaayo ba, kung ano ba din yung plano mo. Gusto mo ba na magkabalikan pa kayo? O talagang tutuldukan mo na kung ano ang meron kayo? Kapag nasagot mo yung question number 1, 'di ba? Babalik pa ba ako sa kanya o tatapusin ko na talaga? Kung ano man ang sagot mo doon ka magba-branch out ng next step mo. Kung gusto mo magkabalikan kayo, edi sabihin mo sa kanya, i-work out natin. Baka may pwede pang mag-second chance. Kasi nga sabi nga, love is sweeter the second time around. Round 2. Pero kung ayaw mo na, kung tutuldukan mo na, edi sabihin mo sa kanya, please, wag ka na maging sweet sa akin. Kasi hindi ako komportable. At tapos na ang lahat sa akin. Ganun. Okay? So, yun yung ma-advise ko sa'yo. Walang masamang magsalita, walang masamang mag-open up. Hindi ka dapat mahihiya, wag mahihiyang magtanong. Kasi masasagot lang naman lahat ng tanong mo. Kung ibubuka mo ang iyong bibig, kakausapin mo siya. At mamimili ka lang sa kung ano ang dapat na desisyon na dapat mong gawin. Alright? Kausapin mo siya, linawin mo, ano ba talaga? Is it over? Is it over between the two of us? Taga-English. Alright? So yun lang, bebe ko, Ate Jeline. And I wanna wish you well. Kasi alam ko naman na yung pagmamahal mo nandyan pa rin naman eh. Hindi naman mawawala yan. Yung 3 taon nga, 2 taon nga, 1 taon nga, nahihirapan tayo mag-move on. What more kapag ka 11 years pa? Mahirap. Oo, but eventually, malalampasan. So, good luck.
Kausapin mo na siya, huwag ka nang matakot, huwag mahihiya. Para matapos na yung agam-agam mo sa utak mo. Kawinner yan po ang kwento ni Jeline na dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Speak from your heart, 0977-7000-915. Sa aking pagbabalik, ay teka lang. Sa aking pagbabalik, ikaw naman ang bibida, sausaw mo naman ang bibida. 91.5